Saan ba ito? Ito sounds like no? No? Pag binasa mo ang pagkakaintindi nating lahat mga kababayan, nilalaglag na ni Bato de la Rosa si dating Pangulong Duterte. Nakita niyo ho ba, mga bossing, ang dating Pangulong Duterte habang nandoon po siya sa mismong hearing sa Senado, mga kababayan. Tuloy-tuloy yung salita. Halos lahat po, puro pag-amin. Halos lahat po, walang preno. Si Senadora Risa Hontiveros, gusto niya patas Gusto niya siguraduhin na talagang naintindihan ng dating Pangulo kung ano yung mga itinatanong niya. Ano? So, naitanong nga ho dito, mga kababayan, kumbaga ano yung ginagawa nila doon sa panahon ng laban kontra droga. At nabanggit nga ho, mga bossing, ng dating Pangulong Duterte, nandoon, no? Yung binubuyo nila, yung mga kriminal ho. Tama ba ako? Mali. Ulit. Yung binubuyo nila, yung mga suspect, mga kababayan, bubuyuhin nila na manlaban. Pwede namang sumuko. Kahit sumusuko, bubuyuhin nila na manlaban po, mga kababayan. Para magkaroon sila ng pagkakataon na beng-bengin, no? Bawian ng buhay, yung sumusuko na at yung nagtataas na ng kamay. Suko na po kami, no? May mga pamilya kami. Siguro iniisip nila, baka pag nasa oblo na kami, magbagong buhay na kami, pabigyan pa kami ng parol at may tsansa pa kami na makapagbagong buhay. Di ba? Pero doon sa style nila, mga kababayan, mismong ang dating Pangulong Duterte, ang mismong nagsabi, inuudyokan, binubuyo namin sila na manlaban. Biruin nyo yun? Suko na? Palalabanin mo pa para kitilin? Sabi dito ni Bato de la Rosa, mga kababayan, base nga po doon sa mga pahayag ng dating Pangulo doon sa Senado, pwedeng magamit yan against him. Lalong-lalo na under oath siya. Ayan. So, ganyan din po yung mga naiisip natin, mga boss di ba? Pare-parehos po tayo. Ganyan yung mga naiisip natin na, lahat ng sinabi ni Duterte doon sa Senado, parang parang pag-amin yun, no? O pag-amin talaga yun, Hindi nila pwedeng sabihin joke-joke yun. Lalo na, ayan, under oath nga siya. With taas ng kanang kamay. Sabi pa dito ni Bato, isa pa idadagdag dyan, di ba nagsalita siya doon? Kumbaga dinidiin niya ngayon si dating Pangulong Duterte. Para po, para maging, kumbaga positibo na talagang mga ipinag-utos niya yun. Sabi niya dito, pwedeng magamit yan against him, lalong-lalo na under oath siya. So, ibig sabihin, mga kababayan, doon sa pagsasalita ni Bato de la Rosa doon, mga bossing, doon sa pag-amin niya. Di ba nagsalita siya doon? Pero depende na yan sa kanya. How is he going to defend himself? Sa pananaw ko naman po, mga kababayan, ganito na yan, no? Sa nakikita ko ho, mga bossing, simula ho ito nung ikinumento nung ating isa dito, kasamahan, no? Magkakasamahan sa araw-araw na talakayan, si Sir Archie Beroya. Medyo parang naisip ko, naku, oo nga, no? Tama si Sir Archie Beroya dito. No? Kasi ako, hindi ho ako yung naisip ko to, ako nakaisip nito, ganito, ganyan. Hindi ko po ginagrab yun kung saan nang galing yung idea, tapos napagtanto ko, saka lagi ko pong ina-address yung tao na yun. So ngayon, iniisip ko, baka nga, kaya ito mga nagsisiamin at ngayon, baka idinidiin, kaya gusto sabihin ni Bato de la Rosa na yung mga sinabi na yun ni dating Pangulong Duterte, pwede na siyang kasuhan. Para dito sa Pilipinas, kasuhan. Tapos, meron silang panlaban, mga kababayan, na, bakit pa kailangan ng ICC? Ito naman, gumagana ang justice system sa Pilipinas. Ito na nga may kaso na nga sa Pilipinas. Bakit pa kailangan ang ICC? Kung nakita nyo naman ho, mga bossing, yung isang sinabi dito,
mas mauuna yung sa ICC kasi nandoon na mga naka-file na yung mga charges doon sa International Criminal Court. So ngayon, eto mga bossing, ang nakikita ko, eh, aminin natin, magkaso sila dito. Ikaw ba 'to, buyuhin mo sila na, "Ayan na, oh, magkaso na kayo." Para dito po o para sa Pilipinas po, mga kababayan, makasuhan ang dating Pangulong Duterte. 'Pag nakasuhan si dating Pangulong Duterte, lumabas na guilty, 'no, sa Pilipinas, eh, pasok sa oblo, pansamantala. Tapos dahil nga po, lahat naman tayo alam natin, eh, kung ano na ho ang sitwasyon ng dating Pangulo. May katandaan na din po, mga kababayan. Kung ipapasok mo sa oblo ang dating Pangulong Duterte, mga bossing, miski tayo alam natin, 'no, na hindi na din kakayanin doon. So ngayon, okay, guilty, 'di ba? Magre-request na sila ngayon niyan. Mark, anong ire-request? Puwede na silang mag-request ng house arrest. Puwede na silang mag-request ng hospital arrest sa dating Pangulo. Yun po, mga kababayan, 'di ba sinasabi nung mga DDS lagi na si dating Pangulong Duterte, chess master, grand master. So ngayon, hindi po natin maiiwasan na isipin na kaya gusto nilang makasuhan sa Pilipinas o kaya nila idinidiin ang kanilang sarili, mga kababayan, doon sa hearing na yon para dito na lang sa Pilipinas at may pangontra sila. Sabihin na, dito sa Pilipinas, Pilipino kami. Dito litisin. 'Di ba? Yang ICC, disregard na yan. Dahil po, kapag sa ICC, mga kababayan, yung mga request nila na gano'n, baka wala ho yun. No? Baka hindi ho umubra yun. Kasi sa Pilipinas, dahil nga po ang bawat Pilipino, mayroong mga pusong mamuntayo, mga bossing eh. Malalambot ang ating mga puso eh. O sige, matanda na din eh. Basta kulong. Pero house arrest. Kung ganun ho ang mangyari, mga kababayan, parang parang wala din. Parang kadalasan naman po, mga bossing, ang matatanda nasa loob na lang po ng bahay yan eh. Nagpapahinga o naggagantsilyo. Kumbaga, pag ganun ang nangyari, para pong walang pinanagutan din. Relax pa din. Nasa aircon. Maayos na nakakaikot sa loob ng bahay. Kayo, mga lola nyo, mga lolo nyo, mga 80, mga 80 years old, palagala pa ba yan? Palaikot pa ba yan? Hindi na. Nasa loob na lang po yan ng bahay, mga kababayan. Di ba? So, kayo po, tingnan nyo, no? Ano masasabi nyo doon sa analisasyon natin? Na kung bakit, eto ngayon sila, pinipilit nila, no? At pinagmumukha nila na guilty na ang dating Pangulong Duterte. Ayan kasi yung pagkakasabi ho ni Bato de la Rosa, pwedeng magamit against him yan, lalong-lalo na under oath siya. Yung tipo bang parang ipinapain sa atin na, kasuhan nyo dito sa Pilipinas, kasuhan nyo dito sa Pilipinas, kasuhan nyo dito sa Pilipinas. Wala nang magkakaso sa Pilipinas, mga bossing. Bakit ho? Ayan na. Yung mga charges po, nakafile na sa International Criminal Court. Kaya yung mga paulit-ulit na nagsasabi, wala namang kaso, wala namang kaso, wala namang kaso sa Pilipinas eh. Yan na po sagot dyan, nandoon na sila. At doon na, yun na yung kanilang yun na yung kanilang pinanghahawakan. Para naman doon sa nagsasabi, no, na wala yan. Hindi papayagan yan kasi wala na tayong jurisdiction sa ICC. Kaya pala. Sabi, no, ni Department of Justice, Boying Remulla, hindi ko kayo pipigilang pumasok o hindi pipigilang pumasok ang ICC. Hindi sila sasali sa investigasyon. Pero hindi pipigilan ang ICC na pumasok sa Pilipinas. Pagpasok, hindi naman po binanggit doon na hindi kayo pwede mag-serve ng warrant of arrest. Wala pong ginanggit doon. Basta, hindi pipigilan ang International Criminal Court.